What's up mga ka-Berks? At tuluyan na ngang pumatak ang snow mga ka-Berks. Good morning. Good morning, Finland. Madulas yan kasi yung snow parang nasa ibabaw lang. Pag ito umulan, malulusaw. Tapos pag bumaba ng husto yung temperatura, magiging icy yan. Hatid ako ni Kiro sa work ko. May bakat ng ano, bakat ng rabbit. Yun o. Paan ng rabbit. Tuloy-tuloy na itong snow na ito mga ka-Berks. Umpisa na talaga ng pagpatak ng snow. Diba? Namuti na naman ang Finland. Nag-cover ka? Hindi ka nagsuot ng ano mo, winter shoes mo, madulas na naman yan. Alis muna kami mga ka-Berks. Pasok muna ako. Madulas yan, no? So nag-positive 3. Kaya natutunaw yung snow. Tapos pag nag-negative yan, magiging icy road yan. Madulas. Ayan. Malabak. Kitos. Okay. Nandito na naman tayo sa mahiwagang hagdan na to. Mahiwagang hagdan to mga ka-Berks. Kasi kapag syusyunga-syunga ka dito, kahit nandiyan ka pa lang sa kalagitnaan na yan, daos-dos ka hanggang dito. Nangyari na sa akin yan 2 beses. Sobrang kapal ng snow nun. Hindi mo halos makita yung steps. Grabe ang ginaw. Positive 3 lang ngayon. Pero yung hangin kasi yan yung hangin niya parang signal number 2 kumbaga sa Pilipinas. At bakit may flag na naman? Holiday na naman. Hindi namin kung anong ganap ng mga holiday dito eh. Kakahingal yung lamig. Yan. Buti na lang maganda na yung namin.
kalsada. Ba yung jowa ko nandyan pa yata. Ayun yung sasakyan ah. Pa yata nakakaalis yung jowa ko. Ayun nga oh. Di pa siya nakakaalis. Pagka nadulas ka, di ka naka-winter shoes. Bakit di ka pa maalis? Pagis na ako. Gago. I love you. Bye. Papasok ako. Kiss mo ako. Okay. Nagsayang na ako dun. Luto ko na lang ulam. Na. Ano oras ka uwi? Mabilis lang ako. Sige na, bye-bye. Walang hiya. Hagdan lang naman ang work niya ngayong morning, mga ka-Berks. Tapos mamaya, sabay kami papasok. Ay, tingnan niyo yung ibang neighborhood namin. Meron na silang mga Christmas lights. Kami rin meron na mga ka-Berks na assemble ko na yung aming Christmas tree kagabi. Inabad ko yung ano ko, bonnet. Kasi minsan masakit sa ulo. Yung parang napipiga yung utak ko. Pag napipiga yung utak ko, pumipitik utak ko, mga ka-Berks. Ang lamig. Yun yung kamay ko. Pagka ganitong malamig, yung kamay ko nangungulubot. Nagtutunaw yung snow kasi biglang nag-positive. Pag nag-negative naman yan, bigla yan magiging snowy. Ay, icy. Na ako sa taas. Nakaka-dry ng lips. Ano ng mukha pag malamig. So ayan na yung aming Christmas tree, mga ka-Berks. Yan. Pero hindi ko pa yan na ilalagay yung mga Christmas balls. Sindihan ko yung ilaw. Ayan. Hindi ko pa naiayos yung iba. Yung Christmas tree pa lang. So ngayon, green ang ginamit kong Christmas tree. Last 2 years, white Christmas tayo. Tapos, naikabit ko na yung kortina. Etong mga punda. Kaya lang makalat. Di ba nakapag-ayos ngayong umaga? Si Sam ang huling natulog kagabi, nag-review ng exam nila ng science. So, yan lang. Ito, hindi ko pa ito napapailaw. Ito yung binili ko kay Julie. Tapos, meron ako maliit dito na parang Belen. Ayan o. Hindi ko pa nasisindihan yan, mga yan. Tapos, meron din akong ganito. Yan. Ito, lalagyan mo lang yan ng kandila sa loob. May lagayan yan ng kandila. Para kunwari, may ilaw sa loob. So, yun lang. Hindi ko pa naayos lahat yan, mga ka-Berks. Pinakita ko lang yung ating Christmas tree. Hindi pa tapos. Wala pa yung mga Christmas balls. Tsaka yan. Tsaka yung kortina sa kusina. I-update ko kayo pag natapos na ako mag-ayos. Mga ka-Berks. Ito pa yung natirang beef na binigay sa amin ni Julie. Ipapakita ko sa inyo kung bakit tinatanggal ko to. So, ito ay iluluto ko na hindi ko tatanggalin tong mga litid. At saka yung mga excess. Ayan o. Parang litid siya ganun. Yan. Ito yung mga tinatanggal ko eh. Pero ngayon hindi ko tatanggalin at ipapakita ko sa inyo kung bakit tinatanggal ko to.
Papakita ko sa inyo to bukas. Kasi bukas ko pa to iluluto. Pakukuluan ko lang ngayon. And then, papalambutin ko lang ngayon. Ngayong gabi. Bukas ko na to iluluto. And then, ipapakita ko sa inyo mga kaberks. Ang dahilan kung bakit tinatanggal ko yan. Abangan nyo to bukas. The next day. Mga kaberks. Diba, kagabi, pinakuluan ko tong baka. At hindi ko tinanggal yung kagaya nung nakaraan at pinagtatanggal ko. Ayan, yung mga excess fat, mga litid, ganon. Ito, kaninang umaga ko lang to inilabas. Kagabi ko pa to pinakuluan, pero kaninang umaga ko lang siya nilagay sa terrace. Ang dahilan kung bakit tinatanggal ko yan yung mga excess fat na yan, bago ko siya lutuin. Kasi ayan o mga kaberks, nakikita nyo yan? Ayan o. Diba? Ayan yung taba. Ayan yung ano niya, yung mantika niya na namumuo. Ayan o. Dahil ngayong umaga ko lang to nilabas, kaya ganyan, hindi pa siya gaano lahat na titigas. Pero kung kagabi ko pa to inilabas sa terrace, malamang sa malamang, lahat ng mantika na yan, tumigas na yan. See? Ayan ang dahilan mga kaberks kung bakit tinatanggal ko yung mga litid na yan. Ayan. Kahit sa Pilipinas, ganito din ang ginagawa ko kapag nagluluto ako ng baka. Kasi baboy, madalang lang naman kami. Madalas yung baboy na binibili ko, puro laman. Kung meron mang natitirang mga taba, yung sumisingit-singit lang sa laman niya. Pero kasi yung ito, yan. Nakita nyo, oh, ang dami, no? So, wag na kayong ano dyan, yung nag-comment dyan na bakit ko daw tinanggal. Collagen daw to. Merong bad at saka good na fat sa bawat kinakain natin. Hindi ko alam kung alin doon. Pero kasi kami ni Kero ayaw namin tong may ganito. Ayan, oh. Pag kinain mo to, mamumuo to sa loob ng katawan mo. Hindi ko sinabing malinis kami sa pagkain mga kaberks. Pero kung maiiwasan kahit paminsan-minsan, ayan, kagaya niyan. Daming taba, no? Tapos, bago ko to isalang, tatanggalin ko pa rin yung mga taba-taba na yan. Tatanggalin ko yan mga kaberks kasi hindi rin yung kakainin ni Kero. Si Rengreng hindi rin kumakain ng taba. Ako pag kumakain ako ng baboy, yung lechon, hindi ako nagngunguyan mismo ng may taba. Madalang lang naman kami sa baboy mga kaberks at kung bumibili man ako ng baboy, laging madalas laman. Madalang lang yung may taba. So, alam nyo na kung bakit tinatanggal ko ang litid-litid na yan. Ayan, oh. Yan. Pagaya niyan, oh. Ayan, oh. Tatanggalin ko yan, mga kaberks. Gugupitin ko yan. Ooperahan ko to bago ko to iluto. Napalambot ko lang to. So, gagawin ko tong nilaga. Ang dami, no? So, yan. Yan ang dahilan, mga kaberks, no? Masarap naman yan, yung nagmamanti-mantika na yan. Pero kapag ganito kadami, kasi Kero na rin ang nagsasabi sa akin na, oo nga pala, pag nagluluto ako ng baka, mga kaberks, gabi pa lang pinapakuluan ko na yan. I-rest ko siya magdamag para yung matiktik yung mantika. Yan.
Ang ating ulam for today, mga kaberks, para sa maulan na panahon. Malakas ang hangin, maulan, so nalusaw ang snow. Hantayin ko na lang dumating si Kero, kakain na kami mga kaberks.